Nagsimula ang pelikula sa isang maikling paliwanag na ang chess ay makikitang malupit dahil ang mga piraso ng chess ay kumakatawan sa mga tao na hindi direktang nagsisikap na saktan ang isa't isa. Di nagtagal, nagbago ang eksena, ipinakilala ang isang lalaking nagngangalang Abe, na naglalaro ng chess. Si Abe pala ay isang makapangyarihang gangster sa silangan. Sa kabilang panig ng chessboard ay si Frankie, isa pang matigas na gangster na namumuno sa kanluran. Pareho silang dalawa na kilala sa pagiging malupit at mahirap kontrolin. Isang umaga, ginigising si Abe ng kanyang anak. May mapagmahal na pamilya pala si Abe, at mukhang masaya talaga silang magkasama. Hindi siya nagpapakita ng anumang senyales ng pagiging boss ng gangster kapag nasa bahay siya. Pagkatapos maghanda, nag-almusal si Abe at nagtitimpla ng kape para sa sarili. Sinabi niya sa kanyang asawa na ang kanyang kape ay talagang masarap at lahat ay mag-e-enjoy. Mapaglarong biro ng kanyang asawa na parang instant coffee na binili sa tindahan. Samantala, ang kanilang anak na babae ay nagtanong kung sila ng kanyang ina ay maaaring magpalipids ng gabi sa bahay ng kanyang lola, at pumayag si Abe, hanggat hindi niya nakakalimutang gawin ang kanyang takdang aralin. Maya-maya pa ay umalis na ng bahay si Abe dahil naghihintay sa kanya ang kanyang personal driver. Habang wala siya, natuklasan ng kanyang asawa ang kanyang bipolar na gamot na malamang na hindi niya sinasadyang naiwan. Habang nasa labas, hinihintay ni Abe ang kanyang private driver na nagngangalang Benjamin. Doon, binibigyan niya si Benjamin ng isang tasa ng kape na siya mismo ang nagtimpla. Matapos tikman ang kape, tumugon si Benjamin na talagang masarap ang kape, na nagpapasaya kay Abe. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, mapaglarong idinagdag ni Benjamin na halos kasing sarap ito ng instant na kape. Samantala, isang sasakyan ng pulis ang nakikitang nagmamasid sa kanila mula sa malayo, habang sina Abe at Benjamin ay nagsisimula sa kanilang pagmamaneho. Napansin nilang sinusundan sila ng mga pulis gaya ng dati. Pagkaraan ng ilang sandali, inutusan niya si Benjamin na iwasan ang mga pulis, at pumayag si Benjamin. Nang maipit sila sa ilaw ng trapiko, mabilis na tumawid si Benjamin sa ibang ruta, na naging sanhi ng pagkawala ng mga pulis sa kanila. Pagkatapos sabihin ni Abe kay Benjamin na may nakatakda siyang pagpupulong ngayong gabi kasama si Frankie, ang boss ng gangster mula sa kanlurang rehiyon. Naiinis si Abe kay Frankie dahil nanggugulo siya sa teritoryo ni Abe sa silangan. Nakipag-ugnayan din si Abe sa isang lalaking nagngangalang Richard na karaniwang tumutulong sa kanyang grupo sa money laundering. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, hindi sinasagot ni Richard ang mga tawag kahit na kamakailan lamang ay binigyan siya ni Abe ng pera. Dahil sa pagkabigo nito, plano niyang gumawa ng ilang aksyon laban kay Richard. Pagkatapos nito, nakipagkita si Abe sa kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, na may puting balbas upang bigyan siya ng isang liham na may impormasyon tungkol kay Richard. Doon, sinabi niya sa kanyang kanang kamay na ihatid ang sulat sa apartment number 23 sa eksaktong 3 p.m. Makalipas ang 30 minuto, may isang lalaking nagngangalang Kane na nagsasanay ng boxing. Kilala si Kane sa pagiging matigas at walang awa na tao, lalo na sa pagpatay sa kanyang mga target. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, umuwi si Kane sa kanyang apartment. Bago iyon, dumaan muna siya sa isang convenience store para bumili ng maiinom. Habang magbabayad na sana si Kane sa cashier, napansin niya ang dalawang nakakatakot na lalaki na nakatingin sa kanya. Bilang tugon, naisip ni Kane ang kanyang sarili na binugbog niya ang dalawang lalaking iyon, ngunit sa totoo lang, pinipilit niyang maging mabait dahil may napansin siyang dalawang pulis na pumasok sa tindahan. Long story short, dumating si Kane sa kanyang apartment building. May isang kapitbahay sa gusali na tila gusto niyang labanan si Kane, ngunit dahil may isang babae na naruroon, nagpasya siyang huwag makipag-away. Nang makapasok na siya sa kanyang apartment, dali-daling inayos ni Kane ang kanyang mga gamit at saka nagmamadaling maligo. Samantala, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Abe, na inutusan niyang ihatid kaagad ang sulat, ay pumunta sa apartment ni Kane at inilagay ang sulat sa ilalim ng pinto sa eksaktong 3:00 ng hapon. Sa kabilang banda, si Kane, na katatapos lang maligo, ay kinuha ang sulat at nagpapahinga habang nanonood ng balita. Ang balita ay nag-uulat tungkol sa isang brutal na pagpatay na naganap, at lumalabas na si Kane ang responsable sa pagpatay sa ilang gangster noong nakaraang gabi. Pagkatapos, binuksan niya ang sulat na naglalaman ng impormasyon at mga larawan ni Richard. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kane na kailangan niyang alisin kaagad si Richard.
Ngayon ay lumipat tayo kay Richard na kasama ang kanyang buntis na asawa. Nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero at pinaghinalaan niya na si Abby iyon, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Napagdesisyonan ni Richard na maligo dahil may importanteng meeting siya sa paparating na kliyente. Sa kabilang banda, ang asawa ni Richard na nagluluto, ay hindi sinasadyang nakarinig ng isang notification message mula sa kanyang telepono. Tiningnan niya ito at natuklasan na si Richard ay may appointment sa ibang babae, ibig sabihin ay hindi siya makikipagkita sa isang kliyente gaya ng sinabi niya. Pagkatapos maligo si Richard ay sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag na siyang hintayin na umuwi, dahil gabi na matatapos ang meeting niya sa isang kliyente. Maya-maya pa ay papunta na si Richard, at palihim na sinusundan siya ng kanyang asawa. Kasabay nito, palihim ding sinusundan ni Kane ang sasakyan ni Richard. Sa loob ng sasakyan, may kausap si Richard na babaeng makipagkita sa kanya, at medyo malapit ang kanilang pag-uusap sa telepono. Nabanggit niya na hindi niya talaga gusto ang asawa ni Richard dahil buntis ito. Sinubukan ni Richard na pakalmayan siya, sinabi na walang paraan na matuklasan ang kanilang relasyon. Samantala, sinusubukan ng asawa ni Richard na tawagan ang kanyang nakababatang kapatid na si Kelly, ngunit palagi itong abala. Matapos ang ilang pagsubok, sa wakas ay sinagot ni Kelly ang telepono. Doon, sinabi sa kanya ng misis ni Richard na may makakadate na ibang babae ang kanyang asawa, at labis siyang nalungkot tungkol dito dahil buntis siya. Nang marinig iyon, pinayuhan siya ni Kelly na maging mapagpasensya at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Richard. Lumalabas na si Kelly pala talaga ang babaeng karelasyon ni Richard. Noong oras na iyon, hiniling ni Kelly kay Richard na huwag makipagkita sa kanya ng gabing iyon, kaya nagpasya siyang magtungo sa isang basement. Kasabay nito, patuloy na sinundan siya ni Kane. Tapos pagdating nila sa isang parking lot, biglang bumunot ng baril si Kane at lumapit kay Richard. Sa kasamaang palad, nang bumaril siya, sumablay si Kane. Tinamaan ng ligaw na bala ang asawa ni Richard na ikinagulat ni Kane. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis sa eksena. Sa kanyang pagmamaneho, bumaba si Kane sa kanyang motor at tinawagan ang asawa ni Abby upang alamin kung nasaan si Abby. Hindi nagtagal, lumipat ang eksena kay Abby. Noong panahong iyon, dinala siya ni Benjamin sa isang tagong bar. Sa loob ng bar, makikipagpulong si Abby kay Frankie, ang boss ng gangster mula sa kanluran. Maya-maya, dumating si Frankie sa bar kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Doon, iniabot ni Abby ang kanyang kamay para makipagkamay kay Frankie, ngunit tumanggi siya. Sinubukan ng nakababatang kapatid ni Frankie na insultuhin si Abby gamit ang Greek na salita, akala niya na hindi iyon maiintindihan ni Abby, ngunit sa totoo lang naintindihan ni Abby ang lahat. Maya-maya, umupo na silang lahat, at agad na tinanong ni Abby si Frankie kung bakit patuloy siyang nagdudulot ng gulo sa rehiyon ng Silangan, na malinaw na pag-aari ni Abby. Doon, hindi sumagot si Frankie at iminungkahi niya na maglaro muna sila ng chess. Sa huli, pumayag si Abby na makipaglaro ng chess kasama si Frankie bago pag-usapan ang anumang bagay. Nang sisimulan na nila ang laro, tinanong ni Frankie kung ano ang dapat nilang pusta sa laro. Dahil hindi tumugon si Abby, iminungkahi ni Frankie na kung manalo siya, opisyal na magiging teritoryo niya ang Eastern Region. Pero kapag natalo siya, bibigyan niya ng pera si Abby. Nang marinig ang mga salita ni Frankie na hinahamon ang pagkatao ni Abby, sa wakas ay sinabi ni Abby na ang taya para sa larong ito ng chess ay ang kanyang buhay. Kapag natalo ang isa sa kanila, papatayin ka agad. Sa simula, akala ni Frankie ay nagbibiro lang si Abby, ngunit si Abby ay seryoso sa kanyang taya. Noong panahong iyon, ayaw ni Frankie na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa isang laro ng chess, kaya sinubukan nilang umalis ng kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, ang kanang kamay ni Abby at isa sa kanyang mga tauhan ay humaharang sa kanilang daan. Pagkatapos, binalaan ni Frankie si Abby na huwag gumawa ng anumang kalokohan dahil ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang bisitahin ang pamilya ni Abby. Sinabi ni Frankie na sa isang tawag sa telepono ay maaaring saktan ng kanyang mga tauhan ang pamilya ni Abby, ngunit nanatiling kalmado si Abby at sinabihan pa niya si Frankie na makipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan. Nang makaramdam ng hamon, tinawagan ni Frankie ang kanyang mga tauhan upang pumunta sa bahay ni Abby. Gayunpaman, nang pumasok ang mga tauhan ni Frankie sa bahay, nalaman nilang wala ang pamilya ni Abby doon. Sa halip, isang kahon ang kanilang natuklasan. Pagbukas nila, may biglang sumabog.
Simula umaga pa lang ay pinaplano na ito ni Abe at nagtanim ng bomba doon. Ngayon, gustuhin man niya o hindi, kinailangan ni Frankie na makipaglaro ng chess kay Abe, at kung matalo siya, haharapin niya ang kahihinatnan ng pagkamatay kaagad. Maya-maya ay nagpatuloy na silang dalawa sa paglalaro ng chess. Sa pagkakataong iyon ay labis ang sama ng loob ni Frankie dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Habang naglalaro, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Abe dahil napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang gamot sa bahay. Sa umaga, ito ang oras na dapat niyang inumin ang kanyang tableta. Matapos makalimutan ni Abe na uminom ng kanyang gamot, nagsimula siyang mawala ng kontrol sa kanyang sarili. Sa kalaunan, natalo siya ni Frankie sa laro ng chess, na sinimulan niya na pagtawanan si Abe dahil natalo niya ito. Sa kanyang pagkabalisa, pinatay ni Abe ang nakababatang kapatid ni Frankie sa harap mismo ni Frankie. Pagkatapos nito, nagsimulang magsalita si Abe nang wala sa kontrol at tinatakot ang lahat sa paligid. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kanang kamay at tinanong kung ilang tao na ang kanilang napatay. Gayunpaman, ang kanyang kanang kamay ay hindi makapagbigay ng tamang sagot dahil napakarami na ang kanilang pinatay. Sa kanyang out of control na estado, biglang pinatay ni Abe ang kanyang kanang kamay at ang iba pang naruroon sa oras na iyon. Napagtanto ni Benjamin na nawala ng kontrol si Abe dahil hindi niya ininom ang kanyang gamot. Kasabay nito ay dumating si Kane at mabilis na tinutukan ng baril si Frankie. Walang pag-aalinlangan, binaril at pinatay niya si Frankie. Pagkatapos, inanyayahan niya si Benjamin na uminom na nagsasabi na ang mga tao doon ay karapat-dapat na mamatay. Sa susunod, binigyan ni Kane ng baril si Benjamin, ngunit nang tumanggi si Benjamin, itinutok sa kanya ni Kane ang baril, sinabing babarilan niya si Benjamin sa bilang ng 3. Kung hindi babaril si Benjamin, siya ay makakatagpo ng parehong kapalaran tulad ng iba. Dito, naging malinaw na ang brutal na killer na si Kane ay si Abe talaga. Lumalabas si Abe ay may dalawa na pagkatao kung saan maaaring siya ang kalmado na si Abe o ang walang awa na si Kane. Gayunpaman, dahil hindi umiinom ng gamot si Abe, hindi na niya makontrol si Kane. Sa kalaunan, napilitan si Benjamin na barilin si Abe, na kilala rin bilang si Kane, nang umabot sa 2 ang countdown. Ang moral na aral mula sa pelikulang ito, ay huwag kalimutan na inumin ang iyong gamot, baka mabaliw ka tulad ni Abe. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.